hindi talaga siya uubra na ganyan ang gusto nila. Kailangan mamili si Attorney Ligutan kung magbablog na lang siya or sasama pa siya sa prosecution panel. Baka Attorney, kasi baka gusto niyang gumaya kay Auntie Claire na habang isang Yusek nagbo-vlog pa. Oo. Mukhang gusto ata niya ng ganun. Ang idea nila is to make their presentation more theatrical, para mas drama, kasi alam mo sa law, ang kasabihan diyan, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo sa form. Dito feeling ko nararamdaman nila in terms of substance ng kanilang mga ebidensya, malayong-malayo pa sila in securing a conviction based on evidence. So you try to put up a performance so that it's worthy of the audience na nanonood. Ang position ko dito actually, ang hearing na ito hindi lang para sa mga senador. Dalawang korte mo rito, the impeachment court and the bar of public opinion. Itong impeachment court, wala na to, tapos na ang usapan dito eh. Kasi yung mga senador, before they started the hearing, just to be truthful about it, maging makatotohanan tayo. Bago nag-umpisa ang hearing, alam na nila yung mga posisyon nila dyan. Ma-imagine mo bang si Senator Tulfo, yung dalawang Tulfo brothers, ay boboto to acquit si Sara Duterte? Definitely not, di ba? may una akong tanong, attorney, kasi may kalituhan sa mga kababayan natin. Ano ba yung ano tawag doon, yung misleading question para sa part ng misleading at leading question para doon sa part ng prosecution at misleading at leading question naman doon sa part ng defense. Kasi nagkakaroon ng kaguluhan dyan yung mga kababayan natin eh. Paki-explain nga po, attorney. Actually, hindi naman dapat pagkaguluhan yan. Ginawa lang masyadong malaking issue. Ang leading question, usually yan, kapag yung question na inilatag ay answerable by yes or no. Parang ikaw na nagsabi, halimbawa, si Jack, ang aking tinatanong, totoo ba, Jack Argotan, ikaw ay gwapo? Ay, siyempre, leading. Sasabihin niya, yes. Di ba? Pero kapag ang misleading is that nagbubuo ka ng premise dun sa tanong na hindi naman ito napag-usapan o wala doon sa mga unang pinag-usapan. Ang question dito, ang naging issue kasi dito, pwede daw ba na yung depensa ay mag-ask ng misleading questions? Actually, under the rules, objectionable yan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi susubok ang depensa, even to ask a misleading question. Kasi ang purpose namin dyan is to test the credibility of the witness to know kung totoo ngang alam niya yung kanyang mga pinagsasasabi. Kasi if you ask them a misleading question, they can immediately correct themselves kung hindi naman yan mapuna ng prosecution or the one who presented the witness. So pwede naman mag-object doon yung abogado na nagpresenta ng testigo at sasabihin niya nga that is a misleading question. So hindi siya actually malaking issue. It's a non-issue because meron kang available remedies. Pag nakadinig ka ng misleading question, edi mag-object ka. Ay kaso dito, pag nakadinig ng misleading question, nagpo-post sa Facebook eh. So, parang doon nagkaroon ng problema dito because of the specific prohibition dito sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules na pinagbabawalan yung mga abogado na maggawa ng anumang mga statement in media or social media that is directly related to the case. Other than yung mga official na mga pahayag nila, mga press conference after the hearing. So, ganun yung sitwasyon nila sa kasalukuyan. Oo nga, attorney, kasi yung mga kababayan natin, nalilito na rin dyan na ano ba yun? Na tama ba yung ginawa ng defense? Mali ba yung ginawa ng defense? Kaya at least meron tayong mga abogado na nagpapaliwanag ng ganyan. Okay? Attorney, yung sinasabi niyo po na parang nagkomento yung isang prosecution ng nag-text o nag-post ng caption niya. Anong masasabi niyo po doon? Well, that is uncalled for because kaming mga abogadong hindi bahagi ng hearing, hindi kami nakatayo doon, okay lang sa amin yun, because that is our fair commentary on what is happening. But sila na directly involved doon sa kaso because they are part of the process itself, the rules on impeachment applies to them. Nag-a-apply yun sa kanya.
At dito pinag-uusapan nga yung Rule 18 na may prohibition sa kanila, it's like a gag order para sa kanila, na maggawa ng mga komentaryo na magkakaroon ng diretsong epekto doon sa outcome ng kaso or may shape a public opinion regarding the case. Because all of that should happen doon sa korte mismo, sa impeachment hearing, hindi dito sa mga social media post nila. Ang problema dito sa mga abogado, parang naiinggit yata sa banateros, parang gusto na rin maging mga vloggers. Pero hindi, ang dahilan ni Ferreres parang wala naman daw, sorry, not Ferreres, the other one. Wala naman daw malis yung kanyang pag-post, post lang naman daw siya ng batas. Yung batas lang naman daw, kinukote niya. Siguro kunyari mag-pretend tayo na ilang minuto na tanga tayong lahat, na hindi natin alam yung relasyon niya na wala tayong alam-alam, mga mangmang tayong lahat. Sabihin, uy, aksidente nga, di ba? Tama naman. That's total, baloney. Well, that's basura yung ganyang klase ng mga statement kasi alam niya that yung pinag-uusapan na yan is directly related to the impeachment proceedings. At katatapos nga lang pag-usapan niya pagkatapos magpo-post ka kaagad, di ba? So sasabihin mo, hindi, walang kaugnayan niya, walang pangalan. That's nonsense, di ba? Pero nabanggit nyo kanina, kunwari, kayo bilang abogado, you can comment. Tama po. At, Yes. Pero yung mga abogadong nandun, ibig bang sabihin nun, mas mataas ang pagbabawal sa kanila na magkomento ng kahit na ano? Opo, kasi they are directly part of the process. So, even sa mga kaso po na hindi sa impeachment, kami pong mga abogado, kapag active yung litigation sa isang kaso, merong sub judice rule, Hindi ka pwedeng magbigay ng mga komentaryo mo ukol doon sa nakabinbin na kaso kung yung mga pahayag ay magkakaroon ng epekto sa public opinion or may sway yung judge doon sa mga pinagsasasabi mo. Bawal po yun, hindi po yung pinapayagan sa mga abogado. Lalo pa po dito sa impeachment because there is a specific rule sa kanila, doon sa impeachment court. At ni-remind na nga sila paulit-ulit. At medyo pikon na nga itong si Senator Cheese. Mukhang magbibigay siya ng mas stern warning sa Lunes regarding this social media post. So, hindi talaga siya uubra na ganyan ang gusto nila. Kailangan mamili si Attorney Ligutan kung magbablog na lang siya or sasama pa siya sa prosecution panel. Baka kasi baka gusto niyang gumaya kay Auntie Claire na habang isang Yusek nagbo-vlog pa. Mukhang gusto ata niya ng ganun. Hindi, actually, alam niyo, attorney, nung na-interview din namin si Senator Robin, yan din ang unang pinuna niya, bakit daw yung prosecution ay nagbibitaw o nagpaparinig pa sa Senator Judge. Magulo pa doon sa sa mismong hearing, attorney. Ang gulo pa nila doon. So, ito ba ay masasabi nyo talagang, kasi, di ba si Chis Escudero, mukhang yan na yung patunguhan niya it's about time na ito mga to ay ma-reprimand o ma-contempt o ma-warningan? Dapat noon pa ito, kaya lang masyadong naging maluwag ang Senado, ang presiding officer sa kanila, siguro dahil ilang araw pa lang naman, kaya lang, parang habang lumalaon yung araw, parang patindi ng patindi yung mga commentaries. Parang akala nga nila wala na sila sa hearing, parang feeling nila parang nasa SMNI lang sila, na nagbibigay ng kanilang mga komentaryo na nasa TV, which should not be the case. Ako I think ang opinion ko dito, from day one sinasabi ko na ito, na parang ang prosecution, ang idea nila is to make their presentation more theatrical, para mas drama, kasi alam mo sa law, ang kasabihan diyan, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo sa form. Dito feeling ko nararamdaman nila in terms of substance ng kanilang mga ebidensya, malayong-malayo pa sila in securing a conviction based on evidence. So you try to put up a performance so that it's worthy of the audience na nanonood. Ang position ko dito actually, ang hearing na ito hindi lang para sa mga senador. Dalawang korte mo rito, the impeachment court and the bar of public opinion. Itong impeachment court, wala na to, tapos na ang usapan dito Kasi yung mga senador, before they started the hearing, just to be truthful about it, maging makatotohanan tayo. Bago nag-umpisa ang hearing, alam na nila yung mga posisyon nila dyan.
Ma-imagine mo bang si Senator Tulfo, yung dalawang Tulfo brothers, ay boboto to acquit si Sara Duterte? Definitely not, di ba? Senator Robin, i-convict niya ba si Sara Duterte? Definitely not. So itong proceedings na ito, para na ito sa atin, ito ipalabas para sa atin to change and to shape our hearts and mind ukol sa ating opinion kay Sara Duterte. But I think in both form and substance, kung ang intention nila ay i-shape nila or bigyan tayo ng panibagong opinion tungkol sa Vice President Sara, mukhang nagiging failure ang prosecution dito in both fronts. Attorney, yung sa ano naman, yung hindi lang abogado yung mga may ingay ngayon lalong-lalo na yung mga congressman. So parang after ng hearing, lagi silang may pa-presscon. Ano na bang masasabi nyo dito? Tama ba itong ginagawa nila o naapektuhan ba yung trial dahil sa ginagawa nitong mga to? O parang parehas din ba to ng regular na trial na hindi mo pwedeng ikwento o hindi mo pwedeng ipagsabi yung merits ng kaso? Tama po ba, attorney? Paki-explain nga po. Tama po yun. Makikita mo dito the difference between the press conference ng depensa at saka ng prosecution. Ang depensa, laging si attorney po walang ang nagsasalita. And very limited yung kanyang sinasabi. He seldom touches yung mga pinag-usapan, yung mga legal arguments sa kanyang mga pahayag. Nagfo-focus lang siya like a summary of what actually happened. Pero as to the nature of the presentation, ano sa tingin niya yung opinion nila sa mga ito, iniiwasan niya yon because that is how it should be. So hats off kay Attorney Poa for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi nung witness, mga papasukan nila ng kanilang sariling interpretation. At kung pakikinggan mo si Ridon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba? Panalo na agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Ridon, I think this will be called out by Senator Cheese. But I think yung kampo nila ang sinasabi tungkol dito. Kasi nga, after the hearing, yung press conference nila goes beyond doon sa kung anong nangyari doon sa proceedings. May mga patutsada, pati mga senador, pati yung mga defense counsel. The usual na style nila diyan sa Kongreso na may pagka medyo, alam mo na, medyo maere, medyo may kayabangan ang dating sa mga mamamayan. But that's typical of them, hindi na tayo nasusurpresa sa ganun. But that should not be the case if this is really a true impeachment case. Pero attorney, linawin natin hindi lang po yung private prosecutor, kasama ho dito yung mga congressman na prosecutor. Most especially them, kasi si Ridon ang parang spokesperson nila ngayon. Dati yung Kabataan Party List, si Ko, yung natutulog doon sa Senado habang nag-hearing. So siya dati ang madalas nagsasalita and then ngayon si Ridon na yung nagsasalita. Ang problema diyan, may designated spokesperson na sila. Yung mga abogado may sarili pa, may mga post pa sila at nagko-commentary din sila. So parang parang disorganized yung prosecution insofar as media coverage, social media coverage is concerned. Pagdating sa depensa, kita mo very disciplined sila kasi panay si Attorney Poe walang ang nagsasalita. So walang masyadong confusion. Dito sa prosecution, medyo magulo ang nila dito. Kung hindi sila nag-uusap-usap kung sino talaga. Parang lahat gusto maging bida ba? Pero tama kay attorney, itong defense napaka-professional. At itong prosecution mukhang magulo. Ito question, attorney. Si Senator Robin, na madalas medyo pinag-iinitan ng mga pinklawan, ng mga dilawan. What can you say about sa mga tanong niya at comment niya tungkol sa issue ng mga article of impeachment? Alam niyo, si Robin, ina-assume lang ng mga iba. Kasi nga, the way he speaks, style niya yun Ganun talaga siya Pero, if you dig down deeper doon sa kanyang mga pinagsasabi, actually may substance yung kanyang mga sinasabi. But they just couldn't get over yung form,
yung the manner ng pag-relay ni Senator Robin ng kanyang sinasabi. Kasi kahit na hindi abogado si Senator Robin, I'm sure sangkaterba yung kanyang mga abogado diyan na nagbibigay sa kanya ng advice, and he knows exactly what he's saying. Yun nga lang, estilo ay hindi katanggap-tanggap doon sa mga, siyempre, yung mga nasa alta sosyedad, ika nga, yung mga sosyalin ng mga tao. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, parang nakaka-capture naman agad, nauunawaan agad kung ano yung dinadrive at ni Senator Robin Padilla. So, I think he's doing well. I mean, he's also leading still the survey sa mga senatorial. So, how can you argue with success, di ba? Yan ang style niya na minamahal ng mga Pilipino. So, kumpara naman kay Riza, ang ganda nga ng English, modulated pa yung boses, tapos 1% ka, ay hindi dito na ako sa 50. Mahal ko talaga ang Pilipinas. Pero alam mo, attorney, habang tumatagal, itong si Robin, talagang gumagaling, palalim, pagaon eh. Ano masabi mo? Anong meron? Bakit gumagaling siya? Well, merong isang presidente tayo na ganyan ng estilo, si Pres Digo. Repulsive siya sa maraming mga sa pink, sa mga dilawan because of his style, mura daw ng mura. Kaya lang, alam nyo, he delivered the right message for the Filipino people. Si Senator Robin is still in the learning process, but I think he is able to deliver yung mensahe na gustong marinig ng ordinaryong mamamayan. Kasi probably because yung puso niya mas malapit doon sa mga ordinaryong mamamayan. So he can relate doon sa isip at sa puso ng mga ordinaryong Pilipino. At ito yung hindi makuha ng mga nasa pink tsaka nasa dilaw, at sa mga pulahan, yung mga NPA at saka yung mga elitista dito sa administrasyon, hindi nila mag-gets bakit gustong-gusto ng mga Pilipino itong si Robin Padilla. Na mukha naman ikang walang alam, di ba? Action star lang. Wala pang alam na kanta, kundi lang yung It's in the evening. Nanalo, di ba? Number 1. So up to now, number 1 pa rin siya. Hindi nila ma-capture yun, hindi nila maintindihan yun. Pero yung Pilipino, naintindihan yun. Hindi dahil sa sila ay bobo. Only because I think Robin Padilla, like si President Digong, si President Digong, hindi bobo ang bumoto kay President Digong. Yung sinasabi nila kasi walang mga alam itong mga tao na to. Ako abogado ako pero nag-volunteer ako kay Pres Digong noong 2016, bilang abogado niya dito sa Bataan, sa Bilangan. So hindi ko naman sabihin sa sarili ko na bobo. But I know exactly kung ano yung nangyari kay President Digong, and that is exactly also what is happening with Robin Padilla. President Digong is representative of what the Filipino people feel. Ano yung gusto ng sambayan ng Pilipino. At minahal siya ng taong bayan at minamahal din ng taong bayan si Robin Padilla sa kasalukuyan because they can hear from them the message that they wanted to hear, yung mensaheng gustong madinig ng mga tao na didinig dito sa mga tao na to. It is direct, it is concise, very specific. Ito ang gusto kong mangyari sa ating bayan, ito ang aking gagawin. Ganun kasimple ang kaisipan natin mga Pilipino. Hindi yung racket, hindi yung basurang ginagawang kuryente. Hindi natin yung mga ganun, di ba? Ang trip natin, aktual na solusyon sa ating mga problema at yan ang dinideliver, I think, ni Senator Robin Padilla as of the moment. Maganda yung sinabi ni attorney, yung kay PRRD tsaka kay Robin, Magkasimilarity nga sila eh. Kasi nga, itong si Robin, sanay na sa nawulungan na, umakit na bundok, maraming naligtas na tao, laban sa Abu Sayyaf. Hindi alam na mga kakapit pa eh. Pero alam mo ako attorney, mukhang nga nakikita ko dito kaya siya pinupuntirya ng mga pinklawan at dilawan dahil after VP Sara Duterte, this guy can be the next candidate for president. Yeah. What do you think, attorney? It's possible, posible yan na si Robin Padilla kasi kung mag-number 1 uli siya dito sa Senate, na yan, solidified na yung kanyang position in the national consciousness. Alam na ng mga taong bayan ang pangalan ni Robin Padilla. So, it's just selling him
as a presidential yun ang magiging challenge in the next 6 years kung manalo man siya for re-election. So tama ka sa iyong assessment. Robin Padilla is in the running, is a potential candidate for the next president of the republic. Kung manatili tayo na republic ang ating form of government. Attorney, what about si ito, medyo malalim to. What about ang pag-handle ng ating Senate presiding judge na si Chis Escudero? Well, here's the thing. Hindi nyo alam siguro pa or baka nakarating na rin information sa inyo. Just sa Senado, ang pinaka-experienced na trial lawyer dyan is Chis Escudero. Yeah. He is better than the other lawyers there. Even kay Senator Alan Peter Cayetano. I think si Chis Escudero is a better trial lawyer. Naging head pa yan ng UP paralegal when he was a younger lawyer. So marunong talaga yan si Chis Escudero. And the way he handled itong impeachment nito, alam mo yung kahit nasa majority siya, lumalabas yung pagiging abogado niya. Yung kahit na siguro ang nais niya ay pagbigyan itong sa majority dahil dito siya officially aligned, yung pagiging lawyer niya comes out. Hindi niya ma-betray yung kanyang sariling nature as a lawyer. So I think he's handling the impeachment proceedings fairly well. Mas mainam yung pagka-handle niya at mas mainam yan kaysa siguro kay Gatchalian na hindi ko na nakikita masyado si Gatchalian sa screen. Namimiss ko na yung mga memes ninyo. Pero attorney, hindi ho ba kayo medyo nalalambutan in some areas dahil 'di ba dapat hindi yung mga pang-aasaran sa loob ng hindi dapat nangyayari, pati yung mga dapat nako-contempt, hindi nako-contempt. Ano masasabi niyo dito? Well, we will find it out sa Lunes kung mas magiging strong na si Chis Escudero tungkol dito. Pero tama ka doon marami siyang mga pinalusot na mga ganyan na lalo sa kampo ng prosecution, siguro in deference doon sa mga senior lawyers like Attorney Kapunan na kilala naman na talaga si Attorney Kapunan. She is well entrenched diyan sa Senado, sa Kongreso. So as a younger lawyer, mayroon pa ring level of respect kay Attorney Kapunan. But I think eventually, si Chis Escudero would have to assert himself dito sa impeachment na ito. But in general, sa kabuuan, I think he has been handling it well, yung proseso ng impeachment. But we will see, kapag nagkaroon na ng political pressure, if the independence of the Senate or the presiding officer will remain. And I'm praying for him. I hope he does, na manatili siya sa kurso na ito na kanyang tinatahak sa kasalukuyan. Pero attorney, good observation Napansin niyo inanggulo na yung camera. Tinanggal na si Gatchalian sa camera. Oo nga eh. Di ba? Yan, balik nyo. Minsan na lang ganyan Laging ganyan Pero nasa tabi si Gatchalian Pinagbawalan kaya yan? Na isama na siya? Feeling ko, I think it's a strategy na para wag na masyadong halata na nandun siya sa gilid. Actually, only nakalimutan ko naman sa Gatchalian Nakalimutan na namin Oo nga Ako din Tanong na rin natin kay Attorney. Attorney, anong masasabi mo kay Gatchalian? Doon sa mga tanong niya. Yan. Sa mga tanong niya, mga motion niya, ano masasabi niyo? Well, he has to be useful, di ba? Parang, sabi nga, parang mema. Para malaman naman ng Senado na buhay pa siya. Kailangan galaw-galaw din, di ba? So, kahit na wala namang saysay yung mga pinagsasasabi kasi yung mga tanong dahil it has been clearly elucidated by both parties, itatanong niya na rin. Just to remind the people na, oy, buhay pa ako, I'm still here, di ba? So, pero halos walang impact doon sa outcome ng facts presented and the arguments na diniscuss yung anumang nagiging partisipasyon ni Win Gatchalian dito.
Attorney, doon naman sa balik tayo sa impeachment, na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official, kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, Attorney? Hindi nga lang basta hilaw no. Yung hindi pa nga naaani yung palay niluluto na ginagawa ng bigas So hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house but they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year, It's now or never. 2027 hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because barred na yung impeachment 1 year prior to the election. So wala na yun, useless na yun. So kaya kita mo pagkatapos ng Abril nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya, di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing, talagang all out na. Lahat na, tinira na. Lahat na ng kalaban, pinakulong. Di ba? Sunod-sunod na yan. Because Agosto na, 3 months to go, magtatapos na ang 2026. And they are so far away from accomplishing their mission. So, ito, feeling ko nito, panic mode na ito, yung ginagawa ng administrasyon. Even the way the DOJ is doing it, file ng kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving. This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Mabilis na ang panahon. Would you imagine, nasa gitna na tayo ng Agosto, di ba? In a few days, September na. Labas na naman si Jose Marichan doon sa mga apol, di ba? Kaya kabilis ang panahon. Sana hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yan, sir? Si Marcos. Yun lang. Hindi, Attorney, Lumabas sa Malacanang kasi mahilig siyang mag-ibang bansa. Bansa. Ayun naman,